From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Noong nakaraan, we talk about commitment. Tayo ay nangusap tungkol sa pakikipagtipan o yung commitment o covenant na walang pagbabago. Ngayon, ipagpapatuloy natin yan sapagkat napakagandang talakayan sa mga salita ng Diyos ang tinatawag na commitment. Ang natin magsabing commitment. Now, siguro nung nakapakinig kayo ng pangangaral about commitment, ay nagkaroon kayo ng isang pangako na ikukumit ang inyong sarili sa Panginoon. Ewan ko kung ilan sa inyo ang nagkaroon ng ganong commitment. Pero bilang mga anak ng Diyos sa butil na pananampalataya, pagka tayo ay nag-decide na maglingkod, isa ng commitment yon. Hindi mo alam kung gaano kalalim sapagkat ikaw lang ang tanging nakakaalam nun at ang Panginoon. Hindi ko alam kung gaano din kalalim sapagkat ang tanging nakakaalam ang Diyos lang. Pero when circumstances in your life comes like trials and testings and hardships come and beset you, that is when you will know how deep or how shallow your commitment to the Lord is. Doon mo na mapapatunayan kung gaano kalalim o kababaw ang iyong pakikipagtipan sa Diyos. Dito, mga kapatid, commitment ng isang tao kung minsan ay hindi maaasahan sapagkat ang tao ay palaging may pagbabago sa kanyang sinasabi. Ngayon, may pakikipagtipan na gagawin, pagka kinabukasan, iba na yung lalabas. Iba na yung mangyayari. Sapagkat iba ang kanyang sinasabi, iba rin ang kanyang ginagawa. So, when commitment is the subject and human beings are concerned, commitment is always a thing that should be under a microscope. And for God to see that our commitment is really a true commitment, it should undergo the laser of God's eyes in order to be proven that it can be accepted.
Kaya, ang gagawin ng Diyos, patutunayan niya kung yan ba ay totoo. Kaya, dadaan tayo ng kapagsubukan, dadaan tayo ng kapighatian, dadaan tayo ng maraming mga kahirapan, dadanasin natin ang mga bagay na yan upang mapatunayan na kung ang sinabi mo ay totoo o hindi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat masasabi ko ito, ako ang unang sinubukan ng Panginoon sa paglilingkod na ito sa butil na pananampalataya. Hindi ako tumatayo dito na shortcut ang dinaanan ko sa buhay upang ako ay maasahan at mapagkakatiwalaan ng Diyos. Hindi shortcut ang dinaanan ng inyong pastor. Ako ay dumaan sa pinaka-mainit na kapagsubukan. Dumaan sa pinaka-malalim na trials ng buhay. At doon napatunayan ko sa aking sarili, sa harap ng Diyos, na yung palang aking sinasabing, Panginoon, susunod po ako sa inyo, ano man ang mangyari, ay napatotohanan ko sa harap ng Diyos na yon ay may katotohanan. Kaya't ako'y naririto, pinadala ng Panginoon at committed na sa kanyang mga daan na kung ano mang mga pagsubukan ang makikita ninyong dadaan sa ministering ito, hindi ito makakaantik sapagkat nadaanan na po natin yan. Ngayon, mga kapatid, yung commitment na sinasabi kong yon ay sa tao. Now, I would like to talk this morning about commitment again. But it is not according to man's ways, but commitment God's way. Ang lahat ay magsabing commitment God's way. Commitment o pakikipagtipan sa paraan ng Diyos. We have just read Genesis 17. In the early chapters of Genesis, these chapters reveal God as a covenant-making deity. He is a covenant-making God. Siya ay isang Diyos ng tipan. Pagka siya ay nakikipag-ugnay sa tao, palaging may tipan, merong covenant na involved. Alam ba ninyo kung bakit? You know why? Because the essence of the covenant is God's commitment to mankind. God's commitment to mankind. That is the essence of the covenant. Ang diwa ng tipan, ito ay commitment ng Diyos para sa tao. Pangako ng Diyos para sa tao. Kuha naman ninyo yun? And because it is God's commitment to mankind, God expects the necessity for a committed response from mankind. Kaya pagka sinabi nito, pinangako niya, gusto rin ng Diyos na mayroong isang committed na response sa kanyang ipinangako mula sa atin. Hallelujah. Tandaan ninyo yan. Sa Hebrew, the concept of a covenant is called berit. B-E-R-I-T. In the Hebrew word, the concept of the covenant is called berit. Now, merong mga aspeto ang covenant. There are aspects in the covenant I would like to tell you. The number one aspect of the covenant is the equality aspect. Equality aspect. Pakikipagtipan. Sa ating modernong lingwahe, contract, kontrata. Ang equality aspect ng kontrata, number one, ay yung the berit of friendship. No? Kung may pakikipagkaibigan, equal kayo. So meron kayong equality. Pero meron kayong tipan. Yung tipan ninyo, yung covenant ninyo, yung inyong friendship. That is what we call in the Hebrew, the berit of friendship. Then we also have
the merit of trade. Tingnan ninyo yung merit of friendship. Makikita nyo sa 1 Samuel 23:18. Yun ay nakita natin sa pakikipagkaibigan ni David kay Jonathan. No? So, may equality. Now, the second is the merit of trade. Yung kontrata sa negosyo. Merong ginagawang ganon. So, 1 Kings chapter 20:34. At yung nalalaman ninyo, yung pangatlo, the merit or the covenant of marriage. The commitment of marriage. Sa Proverbs 2:16-17. So itong lahat merong kontrata. Kaya kung pumapasok ka sa negosyo, may kontrata. Pumapasok ka sa friendship, kahit wala kayong pinirmahan, yung friendship ninyo, yun na ang nagiging contract ng inyong equality. Tapos, yung sa marriage naman, there is no difference between the man and the woman. They are equal when they sign a marriage contract. Kaya yung kanilang promise sa isa't isa, pareho. Nasabing, ano man ang mangyari, magmamahalan tayo. Sa panahon man ng kagutom, sa panahon man ng kaginhawaan, sa panahon man ng sakit at walang sakit, tayo ay mag-iibigan at magmamahalan. Promise ng lalaki yon sa babae, pagkatapos promise din naman ng babae sa lalaki. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Promise ng lalaki sa babae, vice versa. So yun ang tinatawag na merit o yung commitment ng isa't isa sa bawat isa. Makikita natin yun. There is also the second aspect, which is what we call the inequality aspect. Yung inequality aspect, yun ang tinatawag na suzerainty merit, tulad ng nakasulat sa Joshua 9. Parang pag-aaral ito sa Bible school. Pero gusto kong malaman ninyo ito. Sapagkat ang butil sa pananampalataya, dapat malalim sa kanilang pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Now, we go to the inequality aspect. Inequality means they are not equal. Nagkontrata sila, nag-covenant, nag-commit sa isa't isa, pero hindi equal. Ang isa ay mataas, ang isa ay mababa. Ang isa ay malakas, ang isa ay mahina. Now, pagka merong kontrata na ang isa ay malakas, ang isa mahina, sa Hebrew, tulad na nakasulat sa Joshua chapter 9, the contract is always guaranteed by the stronger. Ang garantiya ay nagmumula sa isang nakakataas, sa isang mas malakas. Bakit? For the good of the weaker. The contract is guaranteed by the stronger for the good of the weaker. Para yung mas mahina, may garantiya siya mula sa nakakataas. Etong nakikita natin ngayon dito sa banal na kasulatan. Itong salita ng Diyos, kontrata ng Diyos, mas malakas siya kaysa sa atin. Hallelujah. Kaya pinatotohanan niya yan, sabi niya, ako ay Diyos na makapangyarihan. Ang ibig sabihin, yung sinasabi ko, magagawa ko. That's for our good. Kaya sinasabi niya sa atin na mas mahina, manampalataya lang kayo, maniwala lang kayo sa sinasabi ko. Dahil ako ay mas makapangyarihan. Mas powerful ako. Ang ibig sabihin, magagawa ko ang sinabi ko. Kaya sabi niya, manampalataya kayo. Yung kasing mga taong weak, akala nila yung masasabi ng Diyos, tulad din ng kanilang sinasabi. We are weaker. Sometimes we promise something and we cannot do it. Because we are weak in our nature. But when God promises something, you must believe it because He's powerful, He's strong, He's rich. He can do whatever He had promised. Then, meron ding ibang aspeto, yung integrity aspect. Ang lahat ay magsabing integrity aspect. Now, in that integrity aspect, there is the making of a promise. Tulad ng sinabi sa Genesis 15:18. Sinabi dito, in the same day, the Lord made a covenant with Abram, saying, unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river,
the river Euphrates. Ito, sinabi ng Panginoon, pinangako sa kanya, the making of a promise by God. May integrity ba ang Diyos? May integridad ba ang Diyos? Ang Diyos ay merong integridad. Ang ibig sabihin noon, yung kanina, makapangyarihan siya, makakaya niyang gawin. Yung isa kanina, makapangyarihan siya, kaya niyang gawin. Itong integrity aspect, ang ibig sabihin, ang Diyos ay may dangal, may honor, marangal ang Diyos. Ang ibig sabihin nun, pagka sinabi niya, gagawin niya. Wala na yung kapangyarihan. We are not talking about the power here involved because He can do it because He's powerful. Hindi na yung pinag-uusapan ngayon. Ang pinag-uusapan ngayon yung integridad at yung dangal ng Diyos. Kaya totoo yung sinasabi niya. Because He's a God of integrity, He's a God of honor. Mapapahiya kasi siya pag kasi nagsinungaling. Kaya hindi sinungaling ang Diyos natin. Hindi niya tatakbuhan yung sinabi niya. Hallelujah! Gagawin niya yung sinabi niya sapagkat ang Diyos na ating Diyos ay hindi Diyos ng kasinungalingan. Mapapahiya kasi siya kung magsisinungaling siya at wala ng taong maniniwala sa Kanya. Kaya ang Diyos natin ay may integridad. Hindi siya kamukha ng maraming tao. Sasabihin ngayon ang isang bagay, bukas ibang gagawin. Susulat ngayon ang isang bagay, bukas ibang gagawin. Ang Diyos ay hindi ganon. Kaya tinuturuan tayo na ang ating ka-covenant, ang ating ka-commitment, na may commitment sa atin, pag-aralan ninyo ang ugali ng ginagawa ninyo ng commitment, yung Diyos na yon, na ginagawa ninyo ng commitment, walang pagbabago ang kanyang sinasabi. That is His characteristic. That is His integrity. Hallelujah. Tayo naman, we are the weaker part of creation of God, of the creation of God. That's why when we commit something, hindi kaagad-agad tatanggapin ng Diyos yun. Susubukan muna tayo upang mapatotohanan. Kasi kung kaagad-agad tinanggap ng Diyos yun, wala nang kapagsubukan, anong mangyayari? Baka bukas nagbago ka, hawak-hawak pa ng Diyos ang sinabi mo. Bukas iba lang ginagawa mo. Parang torpin Diyos siya, di ba? Para siyang Diyos na naisahan mo. Hindi ganun ang Diyos. Kaya ipadadaan muna niya ang lahat ng sinasabi mo sa apoy. Ang mananatiling hindi masusunog, yun lang ang panghahawakan niya. Hallelujah! Kaya pagka ikaw ay nakipag-commitment sa Diyos na buhay at naging totoo ka, ang kanyang pag-uugali malalaman mo sapagkat yan na ililipat niya sa iyo. At magiging kagaya ka ng iyong Ama sa langit. Hallelujah! Now, yung ating binasa kanina, mababasa natin at makikita sa Genesis 17, ang content o yung laman noong covenant, yung laman noong commitment. Nakita natin unang-una yung introduction. Yung introduction noong commitment. Anong sinabi dito sa Genesis 17:1? And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, etong introduction, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Anong introduction na? I am the Almighty God. Ala tayo magsabing, I am the Almighty God. Laksan nyo, I am the Almighty God. Sa Hebrew, El Shaddai. Yung spelling dyan, nitong modernong El Shaddai sa Pilipinas, mali yan. Yung S-H-A-D-D-A-Y, mali yun. Sa Hebrew, ang spelling ng the Almighty God is El Shaddai. S-A-D-D-A-Y. El Shaddai. Kaya yan, hindi tama.
Ang tunay na Hebrew spelling is Elsadday. I am God Almighty. El Shaddai. Then ang verse 2, sinabi niya, I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. Tingnan ninyo dito, ang covenant na ito ay depende sa kanyang abilidad. Abilidad ng Diyos. It is dependent on His ability. Amen. That means the covenant is dependent on my ability. Pag sinabi niyang, I am God Almighty, when He said, God, I am God Almighty, that is an introduction that He said. The meaning of that is, the covenant is dependent on my ability. That's why He promised him, He said, I will make thee father of many nations. I will make thee plenteous, and I will greatly increase thee. Tingnan niyo yung verse 2 to 8. Sinabi doon, I will make thee a covenant between me and thee. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Yung sinabi niyang, as for me, para sa Diyos yun ang abilidad na ng Diyos. Ito ang mga pangako niya, I will give you descendants. Bibigyan kita ng lahi. Bibigyan kita ng isang lahi. I'll give you descendants. Then the second is, I will give you land. Bibigyan kita ng lupa. At sinabi niya, I will be your God. Ako ang magiging Diyos mo. Bibigyan kita ng lahi, generation mo, yung mga susunod sa iyo, and I will give you land, bibigyan kita ng lupa, at ako ang magiging Diyos mo. Hallelujah! Pinangako rin ni Diyos sa akin yon. Anak, bibigyan kita ng isang lahi. Maraming anak ang ibibigay ko sa iyo. Kaya nga pala mga kapatid ay kala ng iba, yon ay physical na pag-aasawa. Kasi nga naman, kung gusto kang magkalahi ka, dapat mag-asawa ka, di ba? Nanakoy liwat. Sa physical ra ba, ay mong mahimong liwat, hindi mo na mausap ang iyang naong. Pangit na og dili, dawatong yun mo na. Ako, gisaaran ko sa Diyos, pinangakuan ako ng Diyos. Pararamihin kita, ikaw ang similya at magiging butil. Kala ko, mga kapatid, kung ano yun. Tingnan ninyo, yung pangako niya naging totoo ngayon. Hallelujah! Kung nag-asawa nga lang, kung siguro, inyo pastor, nag-asawa, alam ng Diyos yun, siguro ang magiging lahi ko, marami na yung 4. O 2 lang. Pero tingnan nyo, iba palang plano ng Diyos. Tingnan nyo, nagiging anak sa ministry ng inyong pastor. Kayong lahat. Sa Pilipinas, sa buong sanlibutan. Sa 10 taon lang, dami ko ng anak. Pangako ng buhay na Diyos. Hallelujah! Dami ng anak sa 10 taon lang. Bahala na kung anong mukha nyo. Pero isa lang apelido natin. Jesus Christ, the name above every name. Hallelujah! You are my descendant. What's your name? Yan ba'y pangalan na ninyo? Bawat taon ba nanganganak tayo? Dumarami ba? Hallelujah! I'll give you land. I'll be your God. And then Abraham was given the challenge. In verse 9, and he said, and God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore,
thou and thy seed after thee in their generations. So, itong challenge ibinigay ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos, as for me, this is what I will do. I'll give you a descendant, I'll give you lands, and I'll be your God. As for you, Abraham, what are you going to do? The challenge was given. He said, as for you, Abraham, you will keep my covenant. This is a challenge to believe. Paniwalaan mo ang sinasabi ko. Paniwalaan mo, kaya hahawakan mo ang sinabi ko. And then he was also given the challenge to be wholehearted. In Genesis 17:1, he gave him a challenge to be wholehearted, walk before me, and be thou perfect. Ibig sabihin nun, maniwala ka. Buong puso na paniniwala. Buong puso na paniniwala. Hallelujah. And then, you accept the difference. Sinabi niya rito, the challenge, this is one of God's challenge, the challenge to accept the difference. He said in verse 5, neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be called Abraham. Binago na. Are you accepting the challenge? Are you accepting the challenge? When you make a covenant with God, babaguhin niya hindi lang ang iyong pangalan, kundi ang iyong buong buhay. Kaya yung buhay natin kailangang sumunod sa pangalang ibinigay sa atin. Di ba binago na yung pangalan nyo? Tuli ko kayo noon. Baptist. Ngayon, ano na kayo? Binago na kayo. At babaguhin niya ang inyong buhay katulad ng pagbabago ng inyong pangalan. Sa verse 15, ganun din ang sinabi, and God said unto Abraham, as for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah. Pati yung asawa ni Abraham, binago na rin. Ito ang kaibahan pagkat tayo ay naglilingkod sa Diyos. Baguhin niya ang ating pangalan. Hallelujah! Sino ka noon? Ikaw yung si Sarai noon, yan ang malaking pag-aalinlangan. Pero nyo, sinabi na ng Diyos, tumawa pa. Ngayon, binago na yun ng Diyos. Si Abraham naman, binago rin, ginawang Abraham. Bakit? Sapagkat wala siyang anak. Ngayon, magkakaanak siya ng marami. Magkakaroon siya ng lahi. Kaya binago. Kaya, nung ako'y tinawag ng Diyos, ang unang binago niya, yung pangalan ko. Praise God! Kaya nung ibinigay sa akin ang pangalan na yan, ang pangalan pa lang yan ay ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakamaraming anak sa buong sanlibutan. Hallelujah! Ayan, nakikita natin ngayon, ito ang mga ginagawa ng Diyos. And then, Abraham was also given the challenge to obey. Itong mababasa natin sa verse 9 to 14. And God said unto Abraham, thou shalt keep my covenant. Pagkatapos, this is my covenant which you shall keep between me and you. Sinabi niya lahat kung ano yung covenant na yon. Sabi niya, tutuliin mo yung lahat ng mga ibibigay ko sa iyo. Ito ang tanda ng ating pagkikipagtipan. Dito naman sa ating tipan, kasama ng ating Panginoon, anong tutuliin natin dito? Anong pagtutuli dito? Hindi na, mga kapatid, ng laman, ng foreskin ng lalaki. Dito, babae at lalaki, tinutuli. Ano, kuyaw, aning pag-alagara. Anong tinutuli dito? Espiritu. Kasi
Noong panahon na yon, ang uncircumcised male, that is a symbol of filth. That is a symbol na hindi ka malinis. Hindi ka malinis, mabaho ka. Yun ang symbol nun. Kapag tinuli ka, malilinis ka. You know what I mean? Hindi ko na dapat pang i-categorize isa-isa. No? Mga lalaki. Pero ngayon, dahil sa spiritual lahat, ang lahat ng lalapit sa kanya, marumi talaga. Anong marumi? Hindi physical muna, kundi ang espiritu. Ang espiritu ang nililinis ng Diyos. Yan ang tinutuli ng Diyos. Yan ang covenant ko sa ministering ito. Na bago ka maging tunay na butil na tatawagin sa pangalang yan, kailangan malinis ka muna sa espiritu. Kaya pagka hindi ka dumaan sa pagtutuli, dapat dumaan ka talaga. Apoy, kapag subukan lahat, para lilinis ka, masusunog ang lahat ng hindi kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pagkatapos, mapofocus ka sa Panginoon. Isa na lang ang nakikita mo sa buhay mo. Siya na lang. At ang kanyang kalooban na lang ang sinusuod mo. No, in the sight of God, sin is dirty. Sin is filthy in the sight of God. Marumi ang kasalanan sa harap ng Diyos. Ano yung kasalanan? Yung pagsusunod ba ng tao sa kanyang sariling kalooban? Sariling kalooban. Sinusunod niya. Kasalanan yun. Yun ang kasalanan. Yun ang marumi sa harap ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ganitong gawin mo. Ikaw naman, iba yung ginagawa mo. Sinabi ng Diyos, makipag-isa ka sa Espiritu. Ikaw naman! Pagkabahabahagi ang sayo. Sinabi ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Ikaw naman! Ang mahal mo, sarili mo lang. Yan. Kita na ninyo ang contrast ng daan ng Diyos at daan ng tao. Kaya ang tao, pagka makasalanan, ginagawa ang sarili niyang kalooban, marumi siya sa harap ng ating Panginoon. Hindi siya kalugod-lugod. Kasi ang tao nasanay na tingnan yung mukha lang nilang pisikal. Basta't maganda siya tingnan sa labas, akala niya okay na yon. Dito, sa paglilingkod na ito, ang tinitingnan, espiritu. Kailan ka magiging malinis sa iyong espiritu dito? Pagka sumusunod ka na walang kondisyon. Pagka sumusunod ka na walang kondisyon, yan! Malinis ka na sa harap ng ating Panginoon. Panginoon, ano man po ang gawin niyo sa akin, praise the Lord. Yung hatred, marumi sa harap ng Diyos yun. Hate, anger, malice. Yung malice, yun, isa rin yun. Malice, malisya. Ano yung malice? Kanunay na isabaw ba? Hallelujah. Panalitang gibadlong karon, isa ka lang gibadlong. Pagkatapos na apilog kabadlong ako ba, mirisi, kitang tanan na. Kana, pinuang man ang istorya ha ba? Basta ingon na nakay sabaw. Ingon ka limpyo ka na? Dili mo tuwan Diyos sa ginasulti nimo. Tanaw niya imong buhat. Kala nyo naniniwala ka agad ang Diyos sa sinasabi ng tao? Hindi. Patotohanan mo ang sinasabi mo sa pamamagitan ng magagawa mo sa sinabi mo, sapagkat magagawa mo yan. Pero ang Diyos, huwag mo na siyang tanungin, sapagkat ang kanyang sinabi, pinatotohanan na niya, kanya lang ginawa. Ibinigay na niya ang kanyang anak upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. He gave His only Son so that we can be cleansed from all of our iniquities and sin. He has already proven His covenant. He has not lied and He has not failed in His covenant. He has already proven it. Tayo ngayon, patotohanan natin na pagka pumasok tayo sa covenant ng Diyos, totohanan yung sinasabi natin. Lord, I want to be saved. The Lord said, you want to be saved? Oh yes, Lord, I want to be saved. This is the way. Binigay siya yung daan. Kailangan mo mamatay yung old spirit mo at ang new spirit ang papasok sa iyo.
Now, God will try you as He tried Abraham. He tried Abraham. If Abraham is going to become obedient to Him because he wants to try men, and he knows men, that they are only flesh and they are weak, and many times they forget what they have promised and committed unto the Lord. So one day, anong nangyari? Abraham was tested again about this commitment. When he already had a son, and he loved his son so much, the Lord said, Abraham, bring up Isaac into the mountain and make him an offering to me. Tingnan ninyo, sinubukan na naman siya doon. Sinubukan siya kung magagawa ba niya yun. Kasi hindi niya mahal yung buhay niya ngayon. Mas mahal niya si Isaac. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay gagawin niya para kay Isaac. Para lang si Isaac mahawakan niya, manatili sa kanya. I love my son more than my life. Naku, pagka mayroon kayong mga ganyan, kukunin ng Diyos yan. Mas mahal pa pala ninyong buhay niyo kaysa kanya. Ang ibig sabihin, kung ano man ang gagawin ng batang ito, magsasacrifice ako para sa kanya, gagawa ito ng kasalanan, iaalay ko pa ang buhay ko sa kanya. Subukan ka ng Diyos. Kailangan, ang sabihin mo, mas mahal ko ang Diyos kaysa lahat. Hallelujah! Kaya, nakita ng Diyos ito. Although probably Abraham did not say those words, but God has seen through his actions that he really loved his son more than his life. So one day God tried him again, whether he is still keeping the covenant together with him and God, between him and God. So ano nangyari? Sinubukan siya. Mabigat man sa kalooban ni Abraham, pumunta siya sa bundok at inialay ang kanyang anak. Doon napatotohanan na si Abraham ay masunurin pa rin sa Diyos. Mas mahal pa rin pala niya ang Panginoon. Hallelujah! So mas mahalin ninyo ang Panginoon kaysa anumang hinahawakan nyo. Yung iba rito pinagpala, pagkatapos na pinagpala sila, anong sinabi nila? Ano man ang mangyari, hindi ko nabibitiwan ang pagpapalang ito. By hook or by crook, ang pagpapalang ito ay panghahawakan ko. Praise the Lord! Huwag ganon. Manatili tayong susunod sa kanyang kalooban. Kung binigyan tayo ng mahal natin na parang si Isaac ating hinahawak-hawakan, okay lang yon. Pero baka subukan ka na naman ng Diyos kung sino talaga ang mahal mo, ang nagbigay sa iyo ng tipan, o yung pagpapalang tinanggap mo mula sa Kanya. Kaya itong covenant-giving God, makikita natin na palagi nakafocus tayo sa Kanya. Palagi natin sasabing, mahal pa rin kita, Panginoon. More than all of this, I love you, Lord. If it is your will for me to lose everything, I will do it for your sake because I still love you. Ang iba, pagka meron na silang nahawakan, mas mahal na nila yon kaysa Panginoon. Bahala nang mawala sila sa Panginoon, hindi lang mawala sa kanila yon. Kaya marami dito pinagpapala, tapos mababackslide. Iiwanan nilang Panginoon. Doon napatunayan ninyo na kayo pala talaga ang sinungaling, hindi ang Panginoon. Ang Panginoon ay walang pagbabago sa Kanyang sinabi. Ang pangako niya ay mananatili. Hallelujah! You want to know the consequences of the covenant? The consequences of the covenant, first of all, you look at the extent of the promises. The extent of God's promises to Abraham was that his descendants will be greater than lineal descent. No? He is going to be the father of many nations. Yung kanyang pangakong pararamihin, bibigyan ng maraming anak, hindi lang sa kanyang lahing Hudyo yun, kundi sobra pa sa kanyang lahing Hudyo at bansang Hudyo. Sobra pa. Kahit pa sa ibang mga bansa, magkakaroon siya ng anak. Now, in the faith, we are called the descendants of Abraham. Pati tayo mga anak ni Abraham. Sa pananampalataya. Hallelujah! Kaya tingnan ninyo, sa buong sanlibutan, kinikilala siya ng mga anak ng Diyos na Kristiyano na siya nga ang ama ng ating mananampalataya. Ang Muslim religion, kinikilala rin nila
ang ama nila si Abraham. Sapagkat ang ama ng kanilang pinagmulan, si Ismael, ang ama niya ay si Abraham. Magkapatid si Isaac at si Ismael sa ama. Kaya ngayon, ang mga Hudyo, kinikilala nila ang ama nila si Abraham. Ang mga Arabo, kinikilala nila ang ama nila si Abraham. Ang mga Kristiyano, kinikilala nila ang ama nila si Abraham. Bakit tayo nag-aaway-away? Isa lang palang ama natin. Bakit tayo nagpapatayan? Isa lang palang ama natin. Adi pagsilbihan mo yung ina mo, pagsilbihin ko yung ina ko, at tawagin natin ang ating ama. Isa lang pala yung ama natin. Hallelujah! 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 Sino ang ama ng mga Kristiyano sa pananampalataya? Si Abraham. Sino ang ama ng mga Muslim sa pananampalataya? Itong mga Muslim na mga Pilipino, hindi po mga Arabic ang dugo niyan, Pilipino ang dugo niyan. Malay ang blood niyan. Galing sa Malay race. Tayo ay ganun din. Hindi tayo Arabic sa dugo, kundi tayo ay naging ama natin si Abraham sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Kaya dapat ang Muslim at Kristiyano sa Mindanao mag-ibigan, magmahalan. Hallelujah! Kundi man tayo magkakasundo sa sanlibutan ito, sa pakay ng Diyos sa atin, sapat kinikilala natin itong mga salita ng Diyos sa Old and New Testament. Kundi man tayo magkakasundo rito sa New Testament, magkasundo na lang tayo sa Old Testament. Igalang na lang natin ang sarili natin sapagkat isang ama lang ang pinanggalingan natin sa pananampalataya. Hallelujah! These promises are broader than its geographical boundaries. Lumalagpas sa boundary. Ang Israel, pumunta ko roon, liit lang. Maliit masyadong Israel. Pero doon, pinangako ang lahat ng pangako ng Panginoon sa covenant. Lumalagpas doon, pumunta na nga ng Pilipinas. Pumunta nga ang buong sanlibutan. At kilala na ngayon, si Abraham, kilala ang mga pangako ng Diyos sa kanya. So, tayo naman, mga anak ni Abraham, sa pananampalataya na humahawak sa mga salita ng Diyos sa covenant na ito, tingnan nyo, di ba yung mga pangako ng Diyos sa kanya, ginaganap din sa atin? Napakalit nitong Davao. Pero tingnan ninyo, ito'y lumalaganap na sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan. Hallelujah! Tingnan naman ninyo ang kalalim ng commitment na ito. The depth of the commitment, you can see here. The covenant was made by His own blood. In Calvary. In the Old Testament, it was through the blood of animals that the covenant was made. But in Calvary, it is through His own blood that the covenant was signed. Meron pa bang mas higit na signature kaysa isign mo ang iyong pangalan sa pamamagitan ng iyong buhay? Kasi yung iba, yung pangalan nila, palaging ginagawang signature nila yon. Tapos, tatapak-tapakan lang, walang kwentang pangalan. Pero ang Panginoon, mahalaga yung pangalan niya. He signed it with His own blood. Binigay niya ang kanyang buhay para sa covenant na yan. At sinabi niya, patotohanan ko sa inyo, ang witness ay ang buhay ko, ang signature ko ay ang dugo ko. Kaya, ganon ka-serious ang Diyos sa covenant. Ganon ka-serious ang Diyos sa commitment. Pagka nag-commit ang Diyos, ganon siya ka-serious. Obitan diri di ko mo tan-aw mo appreciate aning mga Kristohanon nga paana-ana bitaw. Wala dili serious sa ilang commitment, paana-ana. Walay gilagmon. Nya ang Dios ninyong gialagaran perting seryosoha. Unang pagka mga lagad ko. Mga lagad ka ng tinud ba? Tinuod nga pagpangalagad. Totohanang paglilingkod. Di pa ganon ka lang. Para kang tahip. Wala kang weight. Sinasabi mo. Paano kang re-respetuhin ng Diyos niyan? Paano kang pakikinggan ng Diyos sa sinasabi mo niyan? Pag ganon ka. Pagkatapos yung espiritu mo, hindi mo kinukumit na isurrender ang hindi kalooban ng Diyos.
Hindi kalaban ng Diyos yung espiritu mo, hindi mo sinusurrender. Yun ang kalaban ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Kalaban ng Diyos sa buhay mo yun. Pagkatapos sinahawak-hawakan mo. How can you be pleasing to Him when this God you are dealing with is a very serious God? When He committed, when He made a covenant, He signed it with His own blood. Dugo ang kanyang ipinirma dyan. Kaya kayong mga worker, pagka nagwo-worker kayo, magpirma kayo ng sariling buhay nyo. Hindi pagka dumating na sa kapagsubukan, tumatakbo, lumalayas. Oh. Hallelujah. Everybody says humbleness of attitude. Gayahin natin ang ating amang si Abraham. Tingnan nyo sa Genesis 17:3 what it says. And Abraham fell on his face, and God talked with him saying, Abraham fell on his face. Biro ninyo si Abraham, iminudmud niya yung mukha niya sa lupa. That is an attitude of humbleness. And then, the readiness of faith. Readiness of faith. Handang-handang kanyang pananampalataya. Panginoon, susunod ako sa iyo. And then, a wholeheartedness of walk. Yung talagang tunay, talagang tagos sa puso na paglakad na hindi pakitang tao, kundi Diyos ang kanyang pinangakuan. And then, the fullness of obedience. Amen. The fullness of obedience. Everybody says fullness of obedience. The fullness of obedience. Ipinakita dito ang kabuuan ng pagsusunod. Ayaw ng Diyos ng 1/8, ayaw ng Diyos ng 99% na obedience. The Lord wants fullness of obedience. Kaya, i-commit natin ang espiritu natin sa paraan ng Diyos at sabihin natin, Panginoon, mula ngayon, maaasahan po ninyo mula sa akin. I will commit my spirit and my way to you. Marami akong tinatanggap na commitment dito, pero wala pa akong nabasang commitment na nagsabi, Pastor, wag po kayong mag-alala. Mula ngayon, wala na kayong problema sa akin. Ako'y susunod na walang kondisyon. Hindi sila makapag-commit ng fullness of obedience. Alam nila, mayroon pa silang tinatago. Ang uban din, napagipang sipitan ng mga espiritu. Namoy gipang sipitan ng espiritu, mga pusil ng way lisensya. Surrender na ninyo na. Dili ka bumuton sa Diyos na. Hallelujah. Hallelujah. Fullness of obedience. Kaya dito ang ating subject, obedience palagi. So, let us commit to God according to His way. Commitment, God's way. Kayo nasa harap ninyong TV, hawakan niyo yan. Ako'y mananalangin sa bawat isa sa inyo. Pangalan ni Kristo Jesus, anak ng Diyos. Ikaw ngayon, nag-commit ng iyong buhay. Magaling ka na sa iyong karamdaman, mananagumpay ka, babalik ang liwanag sa buhay mo, babalik ang pag-asa sa buhay mo, ang panlulupaypay mo ay kukunin ng Panginoon, aalisin, papasok siya, tumayo ka, magsaya ka, huwag kang malupaypay. Ang problema mo ay may kalutasan, makapangyarihan ang Panginoon kaysa sa lahat ng problema mo sa buhay. Nawawalan ka lang liwanag, huwag mong gawin na ang Panginoon ay hindi makapangyarihan sa buhay mo, makapangyarihan siya. At siya ang gagapi sa masamang espiritu na gumagambala sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng problema. Sa pangalan ni Kristo Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation.
concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.